Hello everyone! Welcome back to another vlog. Today is October 6, 2023 and I just came from taking a bath because it's been 2 days that I haven't washed my hair and I'm prepping up as well. I'm just wearing a shirt and a jeans. Tapos I'm just wearing my favorite Lacoste na watch. I haven't put on my lipstick because I'm planning to eat after my shift, which is going to happen 15 minutes from now. Kasi I'll be out by 2:30. So the reason why I'm preparing because before 3 p.m. we need to be at St. Peter, Talisay. So I'll bring along with me Daddy. The problem lang is wala kaming sasakyan. Wala kaming car. Kasi the car is with Kuya. Andun sila sa city ni Papay. And they are processing their marriage license. So, mga documents, sinabit nila yun lahat. And so, may yung motor ni Kuya, pero hindi marunong si Daddy mag-drive. And it's going to be Butchoy who's going to use the motorbike for his work. So, what will happen to us? Magta-tricycle. But it's okay. Sakripisyo lang. Konting sakripisyo lang for my dearest friend, Alit Sheila Carranza, who died yesterday, guys. So, yung mga nakapanood na ng aking vlog kahapon, na i-publish ko na yesterday yung vlog na yon when nagpunta kami ng simbahan, nagsindi kami ng kandila for Alit's soul. And at the same time, kaya kami nagsindi ng kandila, guys, because we're praying din na etong project namin ngayon is matutuloy sana. In-announce ko din yun kahapon, guys. So, panoorin nyo lang yung kahapon so that you would know ano yung what I am talking about. Okay. So, right now, I'll be bringing my lip tint. Although, I already put it in my cheeks. And then, I already placed concealer because, as you'll know, I have lots of dark circles around it. And I put on okay, mag-review pala ako, guys. So, eto, I bought this together with this, I bought this eyeliner last weekend. Sana ba yun? Ito siya, oh. Ito ba yun? Dali lang, kunin ko. Ito ba yun? Ay, hindi ito. Hindi ito. Ito. Naputol tayo, guys, because my boss called me up. Para siyang na-pissed off. Ewan ko. So, ito na, guys. So, this is from Detail. Ayan, Detail. And, this costs around 200 something. Kalimutan ko na. Ang kagandahan nito, guys, napaka tulis ng kanyang dulo. So, madali mo lang siyang i-glide. Ayan, o. Ayan. And, waterproof, smudge-proof. So, kahit ganyanin ko pa yan, hindi yan natatanggal. Kahit basain ko pa yan ng tubig, hindi. Not unless talaga maliligo na lang ako. Ayan, nababasa siya. So, my verdict on this is 10 out of 10. Char. Nag-message pala sa akin si OM Cloud. Tingnan ko nga. Wala. Hindi siya nag-message. Hindi siya nag-message. Sige. Anyway, so going back to my vlog. So at around 3 or 2:30, aalis kami ni Daddy. Pero siguro kakain muna ako sa baba. As in talaga. Anyway, alas 3 pa naman yun, guys. And pag cremation kasi, usually, tagal talaga yan. Ayan, oh. Hinugasan ko na ng tubig, wala pa rin.
Ayan, nag-fade na. So, pag cremation kasi guys, kasi naranasan ko na yung naka-witness na ako ng cremation when my uncle died last year. And, saan ba yung ko dito? Tali sa buhok. Dali na. So, naranasan ko nga yung cremation. Naka-attend ako ng viewing ng cremation. And, it will really take some time, guys. Like, around 2 hours bago madurog talaga yung natin. Ating mga bones. Napaka-eerie talaga tingnan, guys. Yung hinagis lang yung katawan mo ba. Parang doon, parang nagluluto lang siya ng pizza. Hinagis nila doon yung katawan ng uncle ko. Tapos, we waited for a couple of hours, like 2 hours, siguro mahigit. And then, after 2 hours pa, kailangan pang palamigin yung ashes niya. And meron pa kasi dong mga buto na hindi talaga nadurog, hindi nasunog doon sa, nila, frying pan. Yung tawag nila doon. So, kailangan nilang i-blender. So, imagine niyo yan, napaka-gross, napaka-morbid. Pero, wala eh. Ganun talaga ang buhay ng tao, guys. So, yan ang mangyayari ngayon sa Beshi ko. She will have her body cremated at 3 p.m. So, saktong-sakto, pag dumating kami doon, kakasimula pa lang. Although, hindi ko na siguro makikita yung body niya before siya i-cremate. Kasi malilate na nga kami. Kasi magta-tricycle pa kami. And we're gonna ride 2 tricycles siguro kasi hindi namin alam yung lugar doon. Yun. So, abangan nyo yan, guys. Bababa na ako in a few minutes para kumain and aalis na kami ni Daddy. Okay. Bumaba na ako, guys. Kain muna ako dito kahit konti lang. Ay, may music si Daddy. May music. Dali lang. So, guys, umalis na kami. Sumakay na kami ng taxi ni Daddy. Kasi mas madali kung magta-taxi kami kasi malapit na lang naman doon kesa mag 2 rides pa kami ng tricycle. Gutom na ako, guys. Hindi na ako nakakain ng bread kasi nagmamadali si Daddy. Kasi gusto niya maabutan pa namin yung katawan talaga ni Alit bago ipasok sa kasi 3 p.m. Okay, kas mata. 3 p.m. Ikaw kasi nung budget yung dia. Yung budget nigpan. PM kasi yung schedule ng cremation ni Alit. 8:38 pa naman. Ano, pulitin ito mo. Okay, kota dia. Ako na lang. Okay, oh. Andali, guys. Bumili muna ako ng roll. Kasi nga, gutom na ako. Hirap talaga ng buhay empleyado sa bahay. Sandali lang kami doon ni Daddy, guys. Siguro mga 1 hour or uwi kami sa bahay magdi-dinner and then siguro dadaanan kami ni na kuya mamaya pagkasundo nila ni Queenie, yung buyer, yung prospective buyer namin. Ito upstairs, no? Wala pa. Dito pa, above pa. We're here na, guys, sa St. Peter, Talisay funeral parlor nila. Hindi na to parlor kasi malaki na eh. St. Peter, na to, building dito sa Talisay branch. So, si Daddy nagbabayad pa lang. So, mas madali nga, guys, na kami yung nag-taxi na lang kami kaysa mag-tricycle. So, pasok na tayo. Hanapin natin kung saan yung ni Ali. Dali lang, guys. So, papunta kami sa baba, guys. Sinamahan kami ng office personnel nila. So, meron na pa rin palang mga rooms dito, guys. Marami na rin pala, no?
Alfredo. So, mas nauna pa kami kina Mercy, guys. Kasi bumibili pa si Mercy ng flowers para dadalhin mamaya. Sunod-sunod talaga itong pinupuntahan ko ng mga lamay, guys. Uy. Saan talaga. Ay, makikita ko na talaga si Alit, guys. Maing hapon. So, ayan na guys, si Alit. Si Besh. So, she's about to be cremated na. Nakita ko pa siya guys sa morgue kanina. Oh my God. So scary talaga yung mukha niya. As in, nag-iba. Kasi hindi siya ibalsamar guys. So, it's been more than 24 hours na since she died. So, nag-iba talaga yung kulay niya, yung skin niya. First time ko talaga yung nakita guys. So, 3 o'clock yung schedule dapat. 3 o'clock yung schedule niya. It's almost 3:30 na. Kasi wala pa sila Mercy dito. Ewan ko kung nasaan. Ito yung family niya. Side ni Alit. Jane, be strong. So guys, tapos na guys. Ando na si Alit sa cremate. Cremate na siya guys. Naiyak talaga ako guys. Nawa talaga. Naawa ako kay Ate Ching guys. Kasi ang layo niya nasa Dubai. And hindi man lang niya na nasilayan sa last time yung mama niya, mami niya. Kami daddy. So, ang style dito guys, ang style dito is parang merong reception area ni St. Peter. Tapos meron ditong parang glass window. Glass window. Yan guys. Meron dyan. So anyway, nakuhanan ko naman siya kanina. Before siya nilagay doon sa parang oven. Oven na napakainit guys. And I know this is what Sheila wants. Yun, na mag-cremate ko siya guys. It's painful pero ganun talaga ang buhay ng tao. And I'm with her, mga pamangkin. Say hi. Rest in peace. How do you call Ate Sheila? How do you address Sheila? Hi. Tita? Rest in peace. No, auntie? Huh? How do you address her? Auntie? Tita? Auntie, tita. Auntie? Auntie, tita. Auntie Tita. Ayan na si Joshua guys. Yung second, Dong, panadong na, nag-uwan na lang, isuod na lang. Na-late na juga gamay. Nagmotor mo? Kaya kami sa North Gen, kaya gipatawag ng death certificate. O lagi daw niya? O sige dong, ato dito dong. Ito yan yung second na son ni Alit. Andun sa loob yung youngest ni Alit, si John C. Tapos yung eldest niya nasa Dubai. So dadada pa dahil siya sa North Gen. Joshua. Kanibong naman siya nga nang wala maglihok. Pag-abot na rin, kuhaan pa dyan siya dito, natabang pa. Umiyak guys kasi when someone dies, it is a celebration of life dapat. Kasi wala nang pain. Wala nang sufferings, di ba? Kasi nakakasiguro ka talaga na
yan lang. Tapos na yung mission mo dito sa mundo. So, yung mission mo naman sa langit, o kung saan ka man dalhin, yung espiritu mo. So, yun na lang talaga ipagpipray ko na yung spirit ni Alit, yung soul niya, is malagay sa, napunta talaga siya sa heaven. Sakit talaga. Lumabas lang ako guys kasi napaka-high ng emotion sa loob. And believe ako talaga kay Mercy. Shout out to you, Mercy. Saludo ako sa iyo. Siya yung youngest nila na sister ni Sheila. Siya talaga yung nag-asikaso, guys. From the time na nagkasakit si Sheila, dinala niya sa hospital, hanggang ngayon sa last journey niya. So yun lang muna guys. Balikan ko kayo. Guys, I'm back mga kators. Eto na kami guys, pauwi na. Palabas na kami. Bako guys. Bako din guys sa morgue. So, pauwi na kami ni Daddy. Magluluto kasi nagugutom ako guys. Nagutom ako sa katawan. Nakita ko yung katawan ni Alit na ihansak dito sa big oven. Tawa na lang ko guys. Hindi ko maghila kay I'm sure she is rested na. Papahoy na dyan siya. Wala na pain. So hopefully this will be the last na guys. Uy, patay nga akong tambungan. Ay, morbid kayo ang patay. Morbid jud. Hala. Taga ko pila ka milyon. Tigda na kag pila ka minutes. Este. So I could just imagine guys nung mga embalsamador diri. Yeko ra kay nila. Kaya ra kay nila. Basta ako besh. Up to your last day. I never left you, besh. 'Cause you're my beshi. Bata po 62. Buhay. Ang dami pa. Dami mapatay dito guys. Ang babata, 39. 47. 47. Kahanggaw. Mabot. Si Daddy talaga. Bababa na naman kami guys. Ano ba naman to? Hindi na sana kami sa baba. Umakyat pa talaga kami. So, doon ko nahintayin sila kuya sa bahay. I think they're gonna pick me up para sabay na kami doon magpunta ng Bayswater mamayang siguro mga bandang 7. Hiningal ako. So, I'll end my vlog for today, guys. Mamaya, magbablog na naman ako ng panibagong vlog. Pagpunta namin doon sa buyer. Positive naman yun, guys. Kasi ito medyo sad to na vlog. So, I'll see you guys on my next vlog. Please like, please subscribe to my channel. Ingat kayo parati, guys. Dahil ang mga kabit, ang mga patay, ay nasa tabi-tabi lang. Ingat.